Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na po ang pinaka-latest nating update sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Sabado, September 20, 2025. Sa kasalukuyan nga po, ang bagyong ating minomonitor na may local name na pinangalan na local name na Nando ay huling namataan sa layong 674 km east of Dinapigi, Isabela. Na kung saan nga po ay may lakas nga po ito na umabot sa 120 km per hour. At may pagbugso po nga po ito na umabot sa 170 km per hour na kung saan nga po na may kategorya na nga po ito na typhoon category na kung saan nga po mas lumakas nga po ito ngayong araw. So possible nga po na lumapit na nga po ito sa ating bansa o sa kalupaan dito sa area ng Luzon o sa silangang bahagi ng Luzon na kung saan nga po ay inaasahan natin makakaranas na ng hangin na ngayong umaga na kung saan possible pa nga tayo magtaas na ng wind signal dito sa area ng Cagayan Valley region at saka sa area ng Isabela. So, antabayan na po mga update po natin dahil sa i-update po natin kung may signal number 1 na po itong area na to. Kaya naman, naging alerto po tayo dahil mahagip na po ito ng hangin ng bagyong si Nando na may kategory na nga pong typhoon category na kaya naman po napakalakas na po ito na bagyo. So inaasahan pa rin po natin sa mga susunod pang araw o oras ay posible pa nga po itong pumasok sa super typhoon na kung saan nga po ay base sa pinaka-latest track ng Pag-asa ay posible pa nga itong bago lumapit dito sa Luzon o sa kalupaan ng Luzon ay posible na nga po itong nasa super typhoon category kung saan inaasahan natin ang lakas na umabot sa 185 km per hour. Sustain wind po yan tuloy-tuloy po yan, sustain wind. So maging alerto po tayo at may pagbugso po yan na hindi bababa sa 200. So possible na 210 o ganyan po yung pagbugso po niyan. So ang ganito pong senaryo ay sobra pong nakakatakot po sa ating mga kababayan lalo na dito sa area ng Pabuyang Group of Islands, Batanes at saka Northern Luzon. So kung saan ay inaasahan nga natin na hagip ito ng pinakatinatawag natin na cone of probability na hangin. So kaya naman asahan po natin ang malalakas na pag-ulan at dulot nito ng bagyong papalapit dito nga sa Hilagang Luzon. So maging alerto lang po tayo sa mga biglaang boost ng malalakas na pag-ulan at malakas na hangin. Na kung saan nga po inaasahan din natin ngayong araw na makakaranas na rin ng pagbugso ng hangin dito sa area ng Eastern Visayas at kabilang na rin ang Oriental Mindoro. Na kung saan nga po hinihila na nga po nitong bagyong si Nando ang hanging habagat. Kasalukuyan natin makikita naman natin ang hanging habagat sa kanlurang bahagi naman ng Palawan. Na kung saan ngayong araw ay inaasahan din natin makakaranas din ng mga pag-ulan ang Palawan area at maulap na papawirin. Kaya naman maging alerto po dahil sa makikita nga po natin sa pinaka-latest track ng Pag-asa na itong bagyong ating minomonitor na Nando ay posibleng maging super typhoon bago ito maglandfall sa Babuyan Group of Islands. Kung sakaling ito ay nasa super typhoon category, asahan po bago po ito maglandfall, asahan po naka-signal number 5 na po itong lugar na ito upang sa gayon na ma-aware na po kayo na itong bagyong ito ay napakalakas po at yung mga karating nitong lugar ay posibleng makaranas din ng malakas na pag-ulan at hangin. Kaya naman nakataas din po yung signal number 4, 3, and 2, and 1 sa mga sakop nitong hangin. So maging alerto po sa mga biglaang malakas na pag-ulan dahil ang inaasahan po itong bagyong Sinando ay posibleng maglandfall nga ito sa mataas ang tsansa ng paglampol dito sa may Babuyang Group of Islands. Kaya naman yung mga kababayan natin dyan sa Babuyang Group of Islands ngayon pa lang, siguraduhin nyo po makapaghanda na po kayo dahil ito pong bagyong ito ay super typhoon category. So yun na po yung pinakamalakas nating bagyo na mga inaasahan na parating sa atin sa Pilipinas. So yun yung pinaka-rich na po na naabot niya yung pinaka nakakatakot na signal or super typhoon category. So asahan po 'yan. Kaya naman sa magiging lagay ng panahon dito sa Luzon ay asahan po ang bagyong makakaranas na ng hangin ang area ng Cagayan Valley region, Isabela, Aurora. Kabilang din ng paglakas ng hangin
ng hanging habagat na kung saan makakaranas po dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa, lalo na dito sa may area ng Palawan, na kung saan tumatagos yung hangin dito sa area ng Bicol Region at dito sa area ng Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon at kabilang dito sa area ng Camarines Norte, Camarines Sur. So hanggang tumatagos naman dito sa bagyong Sinando. So posible nga pong makaaranas ng bugso-bugsong mga pag-ulan, dulot nga po yan na hinihilang nga po ng bagyong Sinando ang hanging habagat. Kung saan nga po dito rin sa silangang bahagi ng Luzon ay inasahan din natin yung makakaranas din ngayong araw ang maulap na papurin at mga kalat-kilat na pagulan na kung saan makakaranas na po tayo dahil hagip na po nito eh. So yung pag-ikot ng hangin na papunta dito sa bagyong Nando ay hagip na po nito ang area ng Cagayan Valley region at or dito sa Eastern Luzon. So possible dito sa Quezon Province makaranas na rin ng mga kalat-kilat na pagulan. At samantala dito sa may area ng maging alerto lang po tayo dito sa Luzon area na kung saan po arasahan po natin sa lalo na sa mga susunod na araw ang malakas na pagulan na possible na umabot sa 200 or higit pa na millimeter rin. So posible ang mga pagba at pagguho ng lupa sa mga bundok o lugar, kaya naman maging alerto lang po tayo. So para naman sa maging lagay na panahon sa Visayas dahil nga po sa paghila ng hangin ng bagyong Sinando, ang hangin habagat ay nakakapekto ito sa kanlurang bahagi ng Visayas. Na kung saan nga po inasan natin ngayong araw ang mga pag-ulan at mga kalat-kilat na papurin dito sa Antique, Aklan, Iloilo, Capiz, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental. So yung mga nabanggit na yan, makaranas yan ng mga kalat-kilat na pag-ulan at maulap na papurin dahil po yan sa hangin habagat na hinihila ng bagyong Sinando. At samantala, at dahil may monitor tayong bagyo na super typhoon ang inaasahan natin, ay asahan po ang buong bansa. Makakaranas po yan ng mga localized thunderstorm na kung saan ang mga localized thunderstorm na ito, kung ito ay fully developed, ay inaasahan natin na kung minsan umabot ito sa 1 o 2 oras na tagal ng pag-ulan na ating mararanasan. So, kung ito ay maranasan natin, asahan po ang pagbaha o kaya naman pagguho ng lupa sa mga mabundok ng lugar. So, maging alerto po tayo. Samantala, dahil sa paghila ng hangin habagat, apektado rin po ang area ng Mindanao. Sa inaasahan natin, makakaranas din ng mga maulap na pagulan at mga kalat-kilat na paulan dahil yung trap ng bagyo, Sinando, ay apektado rin ang mga cloud cluster na trap o extension ng or buntot ng bagyong Sinando itong bahagi ng Mindanao at saka Visayas na kung saan yung circulation niya dahil sa may hanging habagat dito sa may kanluran, yung mga cloud cluster niya ay papunta dito sa kanlurang bahagi ng Mindanao at saka Visayas na kung saan ito ay makakaranas ng mga kalat-kilat na pagulan or mga bugso-bugso. So sa kasalukuyan. So maging alerto po tayo sa mga kababayan sa sana rin natin ang bagyang epekto ng bagyong Nando ating bansa. Dahil dyan, para naman sa maging lagay ng panahon dito sa Palawan, ay asahan po natin ang maulap na papurin at mga pag-ulan dito sa Palawan dahil sa paghila ng bagyong Nando sa hanging habagat. So maging alerto po at para naman sa maging lagay ng ating karagatan sa kasalukuyan, wala pa rin nakatas na gale warning sa mga baybayin ng ating bansa. Ngunit dito sa may silangan bahagi ng Luzon at Visayas ay inaasahan natin makakaranas ng bagyang pagtaas ng alon sa ating karagatan na kung saan pagsapit ng linggo ay posible na nga tayo magtaas ng gale warning na kung saan dito sa mga coastal water ng ating bansa ay posible na makaaranas ng mataas na alon na lubang mapanganib sa ating mga kababayan. Kaya posible na tayong magtaas ng gale warning sa mga baybayang yan. So dahil po sa paglapit ng bagyo na kung saan yung ating mga dalampasigan ng ating kagatan ay asahan natin na mataas na ang pag-alon niyan. So mayroon ng tinatawag na storm surge. So yung pagtaas ng alon sa ating dalampasigan. So na lubang mapanganib sa mga kababayan natin na sa malalapit sa dalampasigan ng karagatan. So lubang mapanganib po yan.
At doon sa mga malalapit sa ilog, maging alerto lang po rin kayo dahil sa bagyang pagtaas ng alon dahil sa malakas na hangin dito sa area ng Luzon. At yun nga po ang pinaka-latest update natin sa magiging lagi ng panahon. At para sa mga latest update, huwag kalimutang mag-subscribe and huwag kaligtaan mag-share para marami po tayong biso ng mga kababayan lalo na sa parating na posibleng maging super typhoon na Sinando. So, dahil dyan, ay pinapayuhan po namin na maging alerto po at maging updated sa mga bagong ulat ng panahon sa ating bansa. Na kung saan nga ay dapat oras-oras ay ma-update po namin kayo upang sa gayon ay malaman ninyo kung anong lagay talaga ng panahon sa ating bansa. So, ayun nga po, maraming salamat sa inyong lahat and ingat po palagi and God bless us all.